Naku, booking na dito ang mga taga-PCSO. Meron para silang parang master key. Ito ang tinatawag na root access to the computer. At diyan nila na manipulate ang mga winning magical numbers. Atin pakinggan si Idol Rafi Tulfo. Sa hindi pa nakakaalam, ang root access, ito po ay isang privilege control over the entire system. Parang master key po ito. Ayan, meron palang ganyan. Sabi ko nga noon ay meron talagang mga expert na makapag-control ng the whole system. Yan yung pinaka mainframe processor. Diyan lahat pwedeng i-control kung anong gustong ipalabas ng mga numero at ano yung numerong pwedeng matayaan lamang. Kaya ito, booking na at hindi na daw sumipot sa pangatlong hearing si Mr. Robles kasi sumakit na daw ang batok, baka na high blood ng taong yun. Atin muli pakinggan ang ating idol. Ang sino man may hawak niyan, pwede siya makapasok labas ng the whole system. Pwede siya mag-edit, pwede po siyang mag-delete. He or she can do everything and anything. Ayan. Ano po katindi itong root access na ito. Kaya nga nung last time, nandito yung mga taga-PCSO, isang tinanong ko, walang proper safeguards, pwede bang mamanipula ang buong computer system? And the answer was yes. Naku, yes palang sagot dapat nakalock yan. Dapat walang makahawak ng access na yon, yung tinatawag na root access. Kasi diyan nag-i-edit lahat, nakukontrol kung ano mang gustong ipalabas ng mga numero. Kaya naku, yung mga mananaya ng loto diyan, kuwe daw kayo. Pero sa palagay ko ngayon ay hindi muna sila gumagawa ng ano ngayon sa loto. Kasi nabibisto na sila baka palipasin muna nila, palamigin ang isyong ito bago gagawa naman sila ng milagro. Yung katanungan ng marami sa mga naglalaro ng loto, Yan. tungkol po sa integrity ng Lotto games. Meron bang pandaraya o wala? That we have to find out today, right here, right now. Yan ang Nung last hearing, maganda. I talked to the BIR and PCSO. Dito, makinig tayo dito ng mabuti, mga ka-good news, kasi dito na makikita kung meron silang report sa BIR ang taga-PCSO or kung nagbayad ba sila ng buwis. Kasi merong buwis yang kada bawat nanalo ay may buwis yan, at bawat kita nila sa draw ay may mga buwis yan. Kaya dito mabubuking sa BIR kung magkabagay ba o kumpirmado ba na yung nanalo ay nagbabayad ng tax. Kasi binabawasan ng taxes yung jackpot price. Na yung BIR will submit to us yung taxes paid records ng mga taxes that were paid by PCSO. the Lotto winners. By Samples Lotto from winners. September, October, November. Ang mangyari po, Binabawasan pala ang yung winning price mo kung ikay nanalo, doon pala ibabawas sa Lotto winners yung taxes. Akala ko pa naman ay tax-free yan at PCSO lang ang magbabayad. pagbabanggain natin, ilang games ang tinamaan, for example, sa buwan ng September, Ayan. at ilang taong tumama at magkanong binayad Ayan. na tax o taxes. At ibabangga po natin yan sa record ng PCSO. Andito ba ang BIR? We have a summary report po. Kasi po total taxes paid and kung ilan pong mga kung ilan pong winners ang may tin and walang tin po. Sandali lang. Nasaan po si Chairman? General Manager? No, si General Manager ng PCSO. Naku, yung sinabi niya na walang tin, yung tax account number, diyan yan malalaro. Kasi kung walang tin ang tao, paano nga ba siya bawasan ng tax? So, Good morning, Mr. Chair. Yesterday, GM Robles sent a letter that he cannot attend today. However, I have with me the documents no, required. just the presence muna. Tatanungin ko, ba't wala po siya rito? Wala po. Bakit po?
Based on his letter to you, Mr. Chair, yesterday, he said that he has other Hina naman ito commitments magsalita. today. And what is that commitment? Actually, Mr. Chair has several meetings with local government officials. LGUs, are those more important than the hearing? Do you think? Today? No, Your Honor, except that he sent the officials who are capable to answer the questions, Mr. Chair. I'll get back to you later. So, Attorney Tibayan of the BIR, Maganda sana kung si Robles talaga yung nandyan para magkainitan naman sila ni Tulfo diyan ng sagutan. Siguro sumakit na yung ulo ni Robles, pati yung batok niya. Tingin ko high blood yun. Kaya nagpadala na lang ng kanyang proxy. O ito ngayon ng taga-BIR atin pakinggan. so you have those records, Attorney? And what are those records? Ano pong sinasabi doon? Ano pong nakapaloob sa mga record na yan? Yan po ba ay pwede natin ibangga doon sa record ng PCSO? And PCSO, do you have the counterpart records of what the BIR has? Okay. Yes, Mr. Chair. Can we see that? Sa loob ng 3 buwan pong yon, ilan pong laro ang tinamaan? Kasi pag mag-file po sila, Mr. Chair, hindi namin alam kung ilang games. Total Okay, amount sige. po na... Ilan ang total amount paid? Ilan tao po ang nag-file ng para magbayad ng 20% tax sa kanilang tinamaan na laro? 8,192. 8,000 winners? 8,192 po for those period po. 8,192 192. July, winners. August, September po. Okay. Grabe, ang dami naman lang nanalo nito. Paano kaya nangyari yan? July, August, ang dami palang tumatama. Ito po yung yung return period po is filed sa amin ng July, August, and then September. So, sa loob ng 3 months, 8,192. 8,000. Grabe. 3 months lang merong 8,000 na nanalo. Napaka-imposible naman yan. 1,192 po. Hindi, ang total win. gusto ko lang is yung malalaking games. Huwag na yung mga tres. Hindi po namin, sir, kasi pag sa form po, isang, form po, tapos yung total na panalo, naka-lump sum. Teka muna. Ano ba yung mga binabayaran lang na kailangan magbayad ng tax sa mga games? Ano mga games ito? Basta po yung beyond, Ang interesado lang po kasi sana kami dito, yung 642, 645, 649, 655, and 650, is that 58? Yung 5 lang. basta po yung beyond 10,000 po na winnings, lahat po yan kasama po sa return nila sa fina-file po sa amin. Kasi po yung 10,000 and below, exempt po from final tax on winnings. Kaya nga, pero pwede bang yung kukunin ko na lang yung mga games na nabanggit ko? Hindi po kasi siya nakadeclare sa return yung games po. Basta po for the whole month po ang mangyayari, lahat ng panalo i-add po nila yan tapos i-file po sa amin ng isang base amount. Teka muna, magulo. Magulo nga ito. Paano yan malalaman kung ano ang pinanalunan, kung 642 o 49 kasi rumble na pala yan. From 10,000 winnings pataas ang binabayaran ng tax. Kaya hindi yan matrace up, idol. Hindi. Dapat, bawat isang game, halimbawa 642, may nanalo dyan, binubukod, 642, 645, 649. Yan. Nakabukod dyan doon sa mga 10,000 and above. Yung sa mga sweat dress or sweat dress ba yun? Ang tawag may Hindi ibang daw games. yan nakabukod eh. Pag ganun po, meron kaming parang alpha list na sinasubmit po sila. So, Okay, so you have that alpha list? Yung nabanggit ko lang medyo mga games. Sige po, Alpha list. Kasi access doon, na po. doon may suspetsya ng pandaraya eh. Yan, opo, oo. medyo ilalay, nasa USB po kasi, i-access ko po sa laptop po para, Okay. Attorney Pagano, Yes, Mr. meron po kayong records ng mga nanalo Yes. ng mga games na tinanong ko Yes. kanina? Yes, Mr. Chair. Ilan po?
Actually, Mr. Chair, we received the subpoena duces tecum yesterday. The first requirement is the name of lotto winners and the games they won from July 1 to January 30, 2024. Regarding the names of the lotto winners, Mr. Chair, and the games they won, it is in a sealed envelope, and I will turn over to the committee, Mr. Chair, because this involves already the data of the winners. Very good. Yes. Okay. As to number 2, the records of tax maganda payment, as BIR stated, we are submitting, Your Honor, the alpha list. We have July, in compliance with the subpoena, Mr. Chair, we have the payments for July, August, September, October, November, December 2023. As for January 30, 2024, Mr. Chair, we still do not have that because we're And I still understand. filing. So, Yes. doon muna siguro tayo sa July, August, and September. Meron po kayong Yeah. kopya noon. Yes, we have the date. Actually, Mr. Chair, it's called the alpha list, Okay. as mentioned by the BIR. So we have all of that here, Mr. Alpha. Chair. We are submitting that also in compliance with the subpoena. So, BIR, yung alpha list ng PCSO in reference to the month of July, August, September ng winners at dun sa mga nabanggit ko mga games, yun ang pagbabanggain natin. Kalimutan mo na yung mga 10,000, 15,000, 20,000 winners. Yan. Doon lang po sa mga jackpot para mas mapabilis pa rin tayo. Okay ba sa iyo yun? And I need those records kung hindi ka pa ready ngayon sa susunod na hearing so next week. Maganda dito, Idol, yung nanalo sa 690 million. Yun na lang. Para hindi matagalan kung pagbanggain nyo kung aakma ba doon sa payment ng taxes. O kaya yung sa isang buwan lang na nanalo, sabihin natin merong 3 nanalo, tingnan sa record ng BIR kung nagbabayad ng taxes yung nanalo. Need that. Yes, Mr. Chair. Para I think yung binabanggit po niyang alpha list, yun din po yung sinasubmit niya sa amin. So it's the same document po. Pero pwede ba natin ihiwalay na yung mga maliliit na games na tinamaan? Gusto ko doon na sa particular na 5 laro. Sige po, check po namin. Kasi yung doon pong may suspetsya na dayaan eh. Doon sa mga sweat ratio, mga 10,000, 20,000, hindi yun eh. Hindi yun sinususpetsya na may pandaray. Siguro meron, pero mas Konti lang. interesado sila doon sa malalaking laro. Can we have those records? Okay po, Mr. Chair. Can you produce that siguro by next week? Okay, sige po, Chair. Check po namin. For now, we will get those records. Okay, submit to the committee para ma-review na namin. Mr. Chair, also inside the sealed envelope would be the jackpot winners as requested last hearing, Mr. Chair. The names are here. Naku, mabubuking na dito ang mga pangalan nito. Pwede na itong mapa-NBI kung totoong mga tao ito. Ang problema kapag na-NBI na yan, magli-leak na yan kung mga totoong tao yan, ay delikado rin ang buhay ng mga nanalo na yan. Kasi limpak-limpak na milyon yun, 690 million, merong 500 million nanalo. Lalaki kasi ng mga jackpot ng mga luto ngayon. Kaya delikado talaga yung mga nanalo kapag yan ang problema. Kasi pag nalaman na yung mga pangalan, pwede na yung dalawin doon ng mga ninja. As well as the amount. Okay. Yes. Don't worry, we will protect those names. Hindi namin, Thank we will treat that as confidential. Thank you. Yan, Mr. confidential nga yan, pero nakikita yan at pwedeng kunan ng litrato yan ng sikreto ng cellphone shot lang, yung mga pangalan at address. At alam naman natin na meron talagang mga maitim na mga budhi na mga tao na mag-leak ang mga winners. Naintindihan namin yan. Yung sa amin lang, pag nakuha na namin yung records na kailangan namin, pagbabanggain yung BIR at sa PCSO, then babalik din namin sa inyo yan. Of course. Okay, so BIR next week, pwede na? Meron na tayo yan? Sir, pwede rin kami makingi ng nila. Actually, we sent a Okay, sige. request Bibigyan namin kayo ng kopya, yung Yes bigay po, ng BIR. opo. Tapos, pwede po kaming gumawa ng report kung tama po yung information. Exactly, thank you. Sige po. Now we're talking. Sige, titingnan nyo kung tama ba o tumutugma ba. Pag hindi tumutugma,
agad-agad sabihin nyo sa akin. Okay? Thank you very much. Now, second topic, root access. Ito yung maganda. Dito na tayo para matapos na tong video ito. Root access. Sino ba yung kausap po dati sa root access? Master key. Sa hindi pa nakakaalam, ang root access, Rewind. ito po ay isang privilege control over the entire system. Ang kukontrol sa lahat. Parang master key po ito. Ang sino man may hawak niyan, pwede siya makapasok labas ng the whole system. Pwede siya mag-edit, Rewind siyang, nga yung sinabi niya mag-delete. kanina. Oh. he or she can do everything and anything. Ganun po katindi itong root access na ito. Kaya nga nung last time, nandito yung mga taga-PCSO, isang tinanong ko, kung walang proper safeguards, pwede bang Okay. mamanipula Pwede ang yan. buong computer system? And the answer was yes. Now, ang pinagtaka ko lang, bakit yung may root access ay si GM at AGM? Dapat magkaroon ng check and balance. Dapat merong ano yan, yung parang humahawak sa switch ng nuclear warhead sa Amerika. Hindi lang dapat isang tao. Marami yan sila, nasa 3, 5. Kasi pag ayaw pisilin ng isa, yung button, hindi lilipad yung missile, yung nuclear. Ganyan din dapat sa loto. Dapat hindi lang isang tao ang bago ma-open yung code na yan ng computer, dapat 3 tao ang magbigay ng kung password man yung itatype dyan para ma-open yung system at ma-edit. At hindi dapat isang tao lang nag-i-edit, dapat 3 sila at dapat hindi sila yung hindi nagkikita, hindi nag-uusap. Iba't ibang kwarto or office. Ang hirap naman talaga niyan. Hindi naman tayo genius para gagawa ng disenyo niyan. Anyway, balik tayo kay Idol. Tanggalin natin yung isang root access sa AGM. Ibigay natin kay Chairman Kua. Kasi GM, AGM, magkapareho lang yan. Isang tao lang yan, isang ilong, isang kamatis, sabi pa nga nila. So from now on, Attorney Pagano, gusto ko si Chairman Juni Kua bilang chairman, dapat siya ang isa sa mga root access. Nakaka-insulto naman, chairman siya, hindi siya binigyan ng root access. Ang binigyan yung Alipores, yung AGM. So, sa next hearing, gusto ko meron siyang access. Is that okay by you, Chairman Kua? Isa ka sa 2 kayo ni GM magkaroon ng root access? Well, Mr. Chairman, I think if that is the wishes of the committee, I will have to oblige. I just am not sure whether since there are 2 persons having access to the source code, magiging very safe. Ayan. I mean, siyempre, yung hawak ko, I have control of it. Yung hawak na ibang tao, wala akong control. So, hindi ko lang malaman kung safe ba yun. Na 2 tao may hawak ng root access. Opo. Para sa'yo, dapat isa lang. Mas maganda marami. I really don't know kung sino po talaga ang mas maganda na may hawak nito na hindi talaga basta-basta ma-access, no? Ang magandang may hawak niya na yung hindi marunong sa computer para hindi niya ma-manipulate ang computer. Doon nyo ibigay sa walang alam sa computer na official yan sa PCSO. Yan ang aking suggestion dyan.
I think baka kailangan aralin kung Loading si Uncle. yung mga ibang systems na ginagamit natin sa gobyerno. Halimbawa, yung source code ng COMELEC, paano ba ang system nila doon para makita natin kung paano na-insure. Gaya po ng nasabi ko, I am not shying away from this responsibility. But gusto ko lang po na ma-express din yung aking concern na Okay. yung possibility Loading talaga kasi si dalawang Uncle. may Eh. access eh. Okay, that's why we have to consult na IT expert kung meron tayo rito ngayon or later kung pwede tayong humingi ng opinion from the DICT. Kasi kung dalawa po, may check and balance. Hindi po, kasi kung isa lang, pwede hong gumawa ng kabalastugan tong isa. Opo. Diba? Aha. Now, kung merong isa pa, makikita nitong isa, yung pangalawa, na, uy, pumasok ka sa system, uy, gumawa ka ng pagdidelete, gumawa ka ng pag-edit, meron kang dinagdag, malalaman. Opo. Sa ngayon kasi, Mr. Kua, ang merong access ay si GM at saka AGM. Itong dalawa, magkaisang ilong lang. Opo. At alam ko, pag nilagay kita dyan, may sarili kang mundo. Ayan, Sorry, kaya- hindi ka... Yan nga ang sabi ko na dapat 3 o 5, hindi lang 2 kasi yung 2 pwedeng mag-usap lang yung 2 kung anong gawin. Okay, so tingnan natin ang dulo ng video ito kasi ang haba kasi nito 1 oras. Shortcut natin to. Hindi ka kasama sa core group. Pag ano, No, Chief of Staff, no, General, Mr. Chair. General Manager. No. So, why are you saying that na hindi pwede? Samantalang yung nandito ka last time na hearing namin, IT expert, yung sabi niya pwede. So ngayon binabago mo. Hindi pwede. Maliban lang kung magpakita sa akin ng credentials na ikaw ay IT expert. No, Mr. Chair. Then hindi ka pwede magsalita. Maybe, well, of course, the Then hindi ka expert pwede here would magsalita. be DICT. Exactly. Yes. Hindi. Yung kasama niyo dito last time, expert yun eh. She declared herself as expert. Medyo nagkagulo na. Sabihin kung sino ang Fast winner. forward natin. Hindi natin kailangan nyo. Basta't nakalagay lang kung ilang winners. And yung Kunya nakalagay, location, 2 winners. the Lotto. Yes, yes. Nakalagay ko niya, Olonga po, Cavite. Yes, yes. Pwede yon. Yes. Gawin natin public from Yes, now on. Mr. Chair. Good. Kasi sa ngayon nakatago eh. Hindi, sa ngayon, di ba, it is not being made public, di ba? Malalaman na lang namin, after a day or two, sabihin nyo, no winners. November 23, we already informed them of our assessment and certain vulnerabilities. And as of December 2023, Mr. Chair, they already addressed those vulnerabilities, and their score was minimal to none. Teka muna, what are those certain vulnerabilities na nakita nyo po? Mr. Chair, based on the mandate of the IACT, we cannot divulge it unless subpoenaed. But we forwarded it. Then to we will PCSO. subpoena it Thank you, Mr. para Chair. malaman namin kung ano yon. Yes, Mr. Chair. And the public has the right to know. Yes, Mr. Hindi Chair. naman pwede kayo lang nakakaalam, hindi alam ng publiko. Remember, hindi naman kayo Naku, ito ay part 4 ito. Ang vulnerability ng Lotto sa mga kamay ng mga IT expert. Yan na yung paano ma-hack. Kaya ito na siguro ang pang-4 na sesyon. Dito na magkabukingan. Or baka naman makapag-preparar na ang PCSO ng kanilang counter kay Tulfo at lalabas na wala silang kasalanan. 2 lang ito. Pwedeng mag-guilty ang PCSO o makalabas sila sa pagka-guilty. Magagawa sila ng magandang rason at counter sa mga aligasyon ni Tulfo. Anaya, ang tumataya, yung public. Yes, Mr. Chair. Karamihan sa kanila, mahirap na kababayan natin na nagbabakasakali, baka makachamba, and then they're deprived of this important information. Heck no. They should be informed. So Yes. walang taguan dito, transparent dapat tayo. Yes, Mr. Chair. Okay, so I need those information. Comsec, Yes, we will submit to the ICT. I think that will make their job easier. okay, thank you. Executive Director Ramos, may binubulong kayo? Pwede ba malaman namin kung anong binubulong nyo? Yes, Mr. Chair. I just remembered that Secretary Ivan tasked CICC to assist PCSO last year. Okay. No? With regards to yung maraming nanalo ba. So,
Okay. We were doing an investigation. O nga pala, yung marami nanalo. Nasaan ba si Senator Coco? Yun yung tinatanong ni Senator Coco the last time Bakit daw sobrang daming nanalo? Yes. Yun, May problema ba doon? 400 We were in yata the- yung Sa isang nanalo, game? oo. Yung process bakit maraming nanalo was hanapan namin ng ng probability how it occurred, no? So may mali ba doon? Pakisilip, pakitingnan? We are- And I need a report? Yes, yes, Mr. Chair. Of that, We are in the middle of it. We just need the full cooperation of Pacific, the contractor, to gain more access to their system. Kasi Saan ba yung Pacific? Is Pacific here? Pacific? 101% cooperation. Give it to CICC? Yes po, Mr. Chair. Okay. Ayan. Okay na yan? So, ibabalik natin. Bibigyan natin sila ng mga machines. Tama? Yeah. Tama o tama, ma'am? Yes, Mr. Chair. And when is that going to happen? No, of course, Mr. Chair, you have to understand that there is a procedure that we have to go through because this involves procurement, Mr. Chair, of additional Lotto terminals. So we're looking at two things. First is the financial consideration regarding this. As mentioned by GM Robles last time, the cost of one Lotto terminal is 450,000. This is excluding insurance, telecommunication, etc. The second would of course be the technical or the physical delivery. If we will procure this from the current provider, it will take 8 to 10 months, Mr. Chair. Yes. 10 months? Yes, yes. Pero possible, pwede. Yes, yes. Okay. Okay, so dito na, napuputol ng video at abangan na lang natin ang pang-apat na sesyon itong investigasyon tungkol sa pangdaraya di umano ng PCSO sa mga mananaya. At hanggang sa muli, mga ka-good news, ako'y magpaalam na. God bless you all.